Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, muchas gracias, amigo. Dyan sa Luzon, Mexico, dyan po sa labas ng bansa. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy po sa pagdikod, ito po may pinadala po ng ating katiits upang ipa-analisa sa atin at pinapadikod po na ito po ay isa pong treasure marker na ito ay triangle shape mga katiits. So po, ito po ay isa po sa mga paborito po ng mga Japanese po na ito ay triangulation shape po mga katiits. Ako po muna po yung magpapasalamat po sa mga katiits po natin na patuloy po sa sumusuporta at tumatangkilik po sa ating YouTube channel. Ito yung tema po nga natin ay sa decoding at pag-analisa ng mga treasure symbols, treasure sign, at treasure markers mga katiits. Thank you so much po. Lalo-lalo na po sa aking mga subscriber, mga followers at aking mga viewers na ito ay walang sawang sumusubaybay po ng aking YouTube channel. Bagamat ito ay napakalit pa lamang at balang araw po sa inyong tulong katiits, ito po ay mag-grow at nilalago po yung aking YouTube channel na ito ay analyzing and decoding sa mga treasure sign, treasure markers, and treasure symbols katiits. Okay po, ngayon po ay paano po ipadala ang inyong picture po ng mga treasure marker, treasure sign, and treasure symbols. Pwede nyo pong ipadala through my Facebook page, Alejandro Sanchez. At ang aking mga profile po doon ay yung naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po. Kasi marami pong kapareho po akong na pangalan, lumalabas po na Alejandro Sanchez sa Facebook page. At piliin nyo po yung Alejandro Sanchez na naka-shade o naka-sunglasses po ko doon. Okay po, ang gawin nyo po, kailangan mag-i-add friend nyo muna po ako para maging friend po tayo at ito ay para ma-send nyo po yung inyong mga treasure marker, treasure sign and symbols sa akin mga katiits. At maraming salamat pala sa pagtitiwala sa akin sa pagdilikod po at pag-analyze po sa mga treasure markers mga katiits. Ito po ay marami na rin po ang mga katiits po natin na ito ay nagpalikod po sa akin. Okay po, tutungo na po tayo sa pagdilikod po. Isa pong treasure marker na ito ay triangulation po. Ito ay isang triangle sign. Ito ay triangle symbols na ito po nga ay paborito po ng Japanese mga katiits. So yan po ay naka-engrave po. So ito talaga isang man-made po na treasure marker na ito po ay talaga sadyang inuukit sa isang bato, sa isang bato na ito ay hindi po ito gawa ng kalikasan kasi nga ito ay sadyang napakalalim at ito ay form ng triangle lesion mga katiits. Ito po, ang unang gagawin niyo po katiits ay i-check niyo po mismo itong pinaka-treasure marker, yung treasure sign na triangle. So pwede niyo pong i-detect po ng metal detector yung buong kabuuan po ng stone marker or detect po ng gold locator o ano po mang dala nyo treasure hunting equipment. Situate na ito, posible po may laman po yung mga treasure marker. Okay, alalahanin nyo po, ito po ay marami pong nakakuha na po mismo sa mga treasure marker na mga katiits po natin. So, ang gagawin nyo po, pwede nyo pukpukin po ng martilyo o maso or yung heavy stone na alam nyo po ang tunog ng solid. Ibig sabihin siksik po yun. Solid po yung pagkatunog. Pero minsan po yung may portion po na iba ang tunog, ibig ampaw. So, meaning ito po ay isang hindi po siksik o parang maluwag po yung ilalim. Ito po ay posibleng may laman o tinatawag na rock enclosed items at posible po mayroong giveaways po na linalagay po sa
naturang treasure marker. So, ibig sabihin, hindi na po tayo lalayo. Ibig sabihin, dyan nila mismo linagay po yung item, mga katiits. So, hindi lang po tayo nag-rely sa mga treasure sign, mga pointers, mga arrowhead sa treasure marker, katiits. So, unang-una po, talaga pong ay aki po pinaalala sa mga katiits po natin na yung pinaka-treasure marker ay i-check ng maigi, i-check ng mabuti kasi nga marami pong mga treasure marker ngayon na nandoon po mismo pala yung item na hindi na po lalayo ang paghanap po natin. So, pwede nyo pong pukpukin po ng martilyo, pukpukin po yun ng maso or yung heavy stone na kaya pong patunugin po yung ang bato na ito yung nakita nyo na isang ginawang treasure marker ng Japanese. Kung bakit Japanese po yung aking tinutukoy, hindi Korean, hindi Chinese, kasi nga yung triangle ay paborito po ng Japanese yan as treasure marker. So ito po, kung ito po ay medyo kalakihan po na treasure marker, napapansin ko kasi ay medyo buntis o medyo naka-oblong po siya, naka-usli. Posible po yan may laman o kasi nga i-check nyo po, i-check po yung mismo yung kanyang stone marker. Or yung bandang in between po north and west. So isa po sa aking tinitinan po dito yung nakaturo po yung isang angle ng triangle form, triangle shape, yung bandang area ng in between north and west. So sa pagitan po ng ganun din po yung isang kanto po ng triangle ay nakaturo po doon sa pagitan naman po ng north and east, mga katiits. So tingnan po yung sa layo na 1, 3 hanggang 7 meters. Pwede po kasi yan, mayroong tinatawag diyan sa unahan po nito hanggang 7 meters na counter sign or tinatawag na coordinated marker sign. At pwede po nandun po yung item sa mga counter sign or coordinated marker, katiits. So katandaan nyo po na hindi po, kung wala po dyan sa mismo sa stone marker yung item, at pwede po dyan lalayo ng may ilang. Kaya yung sa paikot nito, yung 4 na kanto, yung sa ito is sa pangalawa pong direction po na ito yung nakapinpoint po sa area po ng north at east. So sa distansya lang po ng 1, 3 hanggang 7 meters po, yun po ang inyong titingnan po. Posible po kasi mayroong itong coordinated markers at counter sign markers natin. So ganun din po yung kanyang east, yung south. Yung south po, same distance po, 1, 3 hanggang 7 meters din po ang layo, mga katiits. So pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator, mga katiits. So yun po yung isa po sa mga pwede po nyong gagawin sa mga ganitong treasure sign o symbol na isa pong triangle is yung mga katiits. Yun po ang pagka unique po na pagkagawa po ng isang treasure marker nito. Talagang inukit o in-engrave po mismo yung pinaka-treasure shape na triangle, mga katiits. So ito ay madalas po ay ang gumagawa ito, mga katiits, ito mga sign nito, treasure symbol nito ay isa pong Japanese katiits. Yan po yung kanila pong madalas po ginagamit na treasure marker sa mga item po na kanila pong tinatago, katiits. So yun po ang mga direction po na pwede nyo pong titingnan sa paikot nitong isang treasure marker, mga katiits. So huwag nyo kalimutan sa pag-check po yung 4 na sulok, 4 na kanto ng itong pinaka marker stone na ito nga may naka-engrave, may naka-ukit po na triangle yun o triangle shape, mga katiits. So ito po isang legit marker ng treasure item, mga katiits. Ito po madalas po na ginagamit po
ng mga Japanese ang triangulation mga katids. So yung nasabi ko mga katids, yung apat na sulok ng tatlong sulok pala, tatsulok mga katids mula dyan sa east, din yung sa north at south mga katids. So ganoon din po, tingnan nyo rin po yung apat na kanto, apat na sulok mga katids from northwest, east, north, and south. Posible po kasi mayroong mga tinatawag na countersign o coordinated markers. Bagamat po ito ay isang triangulation. So, ito po ipopokus lang po tayo sa apat na kanto. Sa tatlong kanto, sorry. Sa tatlong kanto, yung kanyang isang kanto po ay nakaturo po sa in between west and north. At yung kanya pong isa pong kanto po ay eksakto po naman doon sa south at yung isang kanto po ay in between naman po ng north and east mga katiits. So yun po doon po tayo magpupokus sa direction na yan dahil nga ito po yung kanyang triangulation shape o ginagamit na treasure marker ay isang triangle mga katiits. So yun po yung kanya pong pinaka treasure marker. So isang positive po. Ito po ay isang Japanese po ang may gawa nito. So talagang isang man-made, isa pong inuukit po talaga na triangle doon po sa pinaka-markers na stone markers mga katiits. So thank you so much mga katiits. At ito po ay napaka-legit napaka-legit na treasure marker na ito yung pinadala po ng ating katiits. Okay po. Maraming salamat po. Sana po inasundan po ng ating katiis na nagpadala nito na isang napakaganda pong treasure marker mga katiis. Muli, ako po munang magpasalamat at sa mga bagong ating mga subscriber, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video kong ipapalabas pa mga katiits. Okay po, ako po talaga pong saludo po sa mga subscriber, mga followers, mga viewers po. Patuloy po na nagtangkilik po sa aking YouTube channel na ito ang tema nga po ay sa pagdedecode at sa pag-aanalisa po ng mga treasure markers, treasure sign ng mga Yamashita treasure. Katiis, muli, thank you so much. God bless us always katiits sa ating lahat.